Nagkaroon kayo ng cultivating activity, no, ang DSWD para dito sa Tara, Basa program. Ano ang detalye nito, Yuse? Yes, partner niya, itong Tara Basa program ay isa sa mga flagship programs ni Secretary Rex Gatchalian sa DSWD. Ito po yung aming reformatted educational assistance program para sa mga college students na indigent o yung mga nangangailangan ng tulong. Nagkaroon tayo ng cash for work para sa mga third year and fourth year education students, pero hindi lang ayuda yung binigay natin, humingi tayo ng kapalit mula sa mga estudyante at nirequire natin sila na mag-tutor sa mga grade 2 students sa public schools na hindi marunong magbasa. So ginamit natin itong cash for work na ito para tulungan ng Department of Education na iangat ang literacy level ng ating mga estudyante sa elementary schools, public elementary schools. At natapos na nga yung pilot implementation nito the past 5 months. Nagkaroon tayo ng initial na participants na 37,000 na mga pupils, na mga grade 2 learners. At out of that, initially merong 17,000 tayong na-assess na non-readers. Ibig sabihin, grade 2 na mga estudyante na hindi marunong magbasa. At pagkatapos ng programa natin, ng ating pilot implementation, bumaba yung numero na yan, partner, to less than 7,000. So from 17,000 na non-readers, less than 7,000 na lang. So nakita natin yung impact ng ating cash for work program. At maraming nakinabang dito, more than 6,000 na mga estudyante sa mga local state universities. Okay. Ang ating nabigyan naman ng cash for work. So nabigyan sila ng around 13,000 each para sa sessions na yun, total sessions. Ito yung kanila namang ginamit sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral. Nakakatuwa itong programa na to, and I just want to, siguro you to explain further kasi excuse me, you asked the college students na turuan yung grade 2 na talagang no read. Pero nakaka-write naman. Or talagang intertwined parang yun kasi. Rin, Parang usually no read, no write. Yes. So, tinuruan nila. Itong ang grade 2, I'm guessing is 7, 8 years old na talagang hindi po makapagbasa. So, itong mga estudyante, binayaran nyo para turuan silang magbasa. Tuwing kailan? Papaano yung schedule niyan? Pumupunta ba sila sa bahay or dun sa eskwelahan? Yes, kaya very thankful tayo sa Department of Education as well as dito sa ating mga state and local universities. Sa NCR pa lang yung naging pilot natin. So, bali, ang venue nito ay dito sa mga schools ng mga bata mismo. So, we had sessions, 10 consecutive days initially nung bakasyon, and then nung nagkaroon na ng klase, every Saturdays naman yung naging session natin doon sa mga eskwelahan ng mga bata para hindi na sila mahirapang magbiyahe. So, yung mga tutors natin pumupunta doon sa mga elementary schools para turuan yung mga bata. At hindi lang yun, partner niya, binigyan din natin ng cash for work yung mga magulang naman ng mga estudyante dahil alam natin ang mga parents po ang ating supposed to be our first teachers. That's right. Ang mga una nating natututunan ay sa bahay po, kaya crucial ang magiging role ng mga magulang. So binigyan din natin sila ng cash for work, kapalit naman ng pag-attend nila sa ating nanay-tatay tutoring training. Tinuruan natin sila, tinrain natin sila kung paano magturo ng reading sa kanilang mga anak. Para sa bahay, dito papasok yung sustainability natin. Para sa bahay, sila na may magtuturo sa kanilang mga anak. Nakakatuwa na you also involve yung mga magulang ng mga batang ito na otherwise hindi nila siguro sa hirap rin ng buhay, sa kailangan magtrabaho, magpakain, maglaba, magluto. Ang daming iniisip kasi ng mga magulang. Pero kung nabigyan ka ng training kung paano at turuan sila, minsan kasi mahirap rin yan. Ako bilang isang magulang, you need a lot of patience. Yes. And also meron din technique. Yes, technical. It's very technical. It's quite technical as well. But also I learned in my experience, partner, na kapag binabasahan mo palagi rin yung anak mo, ay nagkakaroon sila ng interes sa pagbasa. At eventually, di ba, pag ganyan, gusto rin nilang may desire sila na marunong silang magbasa. Kasi eventually, mafu-frustrate yan na, hindi ko kayang basahin yung istorya na ito. Yes. So, just reading the books. So, yung mga magulang naman can read. Yes, oo. Paano yung magulang that can't read? Kasi may ganun din. Actually, naging dual purpose nga ito. So, yung mga ibang magulang na hindi nga makabasa, no read, no write, nag-benefit din dito sa tutoring program dahil sila mismo natuto rin. Sinutor din sila. Natutor din sila dito sa programa. At yung very successful nga yung pilot implementation natin, partner niya at ang direction ngayon ni Secretary Rex ay because of the successful pilot implementation, now next year we are expanding the program to national scale. So we will be implementing in some provinces sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Good luck sa DSWD at napakaganda ng proyekto niyong Tara, Basa in collaboration with the Department of Education. Yes.